Ma'am Angela, ang dami namang tsokolate nito, baka lalo akong tumaba. Pagbibiro ni Perla na lumalabas din ang tunog probinsya. Eddie, huwag mong kainin. Ipamimigay ko na lang sa mga kumare ko, sagot naman ni Angela na ina ni Charmaine. Sa dati nilang tinitirahan diniretso ni Charmaine ang magulang. Kasalukuyan silang nasa sala, at naghahalungkat ng mga pasalubong na dala. Hindi naman kayo mabiro, madam. Pag nabigay na dapat wala ng bawian, natatawang sagot ni Perla. Para sa iyo, anak. Inabot ng kanyang ama ang maliit na kahon, na may brand name ng mamahaling pabango. Kinuha niya ito. Napansin ng kanyang ama ang suot niyang singsing. Dad, ang mahal nito, dapat ay hindi na kayo nag-abala pa. Ang ganda ng singsing mo ha. Pagbabaliwala ni Thomas sa sinabi ng anak. Dumaloy ang kaba ni Charmaine. Nakalimutan niyang tanggalin ang singsing na bigay ni Walter. Tumalikod siya at umupo sa sofa na naroon. Binuksan ang kahon at kinuha ang pabango. She sprayed a little on her wrist and smelled it. Wow, Dad! Ang bango nito! Saad ni Charmaine, upang mabago lamang ang topic. Lumapit ang ina sa kanya at tumabi. We already know, anak. Nakausap namin si Perla noong araw na umalis ka, at ang sabi niya ay may sumundo raw sa iyo na ibang lalaki. Kaya nang mabutan kami ni Oscar sa kanyang bahay sa Washington, ay hindi na nito nailihim pa sa amin. Tinignan ni Charmaine si Perla na nakatingin din sa kanya. Kabilin-bilinan niya dito, ay huwag siyang uunahan sa pagsasabi sa magulang. Ay, nalimutan ko may niluluto po pala ako, baka masunog. Sige po ma'am, sir. Mag-usap lang kayo dyan. Dito muna ako sa kusina. Welcome back po. Lakad-takbo ang ginawa nitong pag-alis. She took a sigh. Wala nang dahilan upang itago ang lahat. Ano po ang nasabi sa inyo ni Oscar? Na hindi na raw matutuloy ang inyong kasal, dahil ikaw daw ay kasal na sa iba, ang ama ang sumagot. Hindi ko po gusto na maglihim sa inyo, hindi ko lang po alam kung paano sisimulan. At binaba sa center table ang pabango na hawak. Hinawakan ng ina ang kanyang magkabilang kamay. Alam namin. Gusto namin siyang makilala. Dad, maybe some other time. Gusto ko pa muna kayong makasama ng matagal. No, Charmaine. Gusto namin siyang makilala as soon as possible. Hindi ba't siya rin ang nagbalik ng aming mga negosyo? Gusto rin naming magpasalamat. You already know. Oscar told us, anak. She doesn't know what to say. Wala na siyang magagawa kung hindi ang ipakilala ang asawa. Sandali pa silang nag-usap-usap. Naikwento ng ama kung saan sila namasyal sa Washington. Nakita niya ang saya sa bawat halakhak ng mga ito. Nagpaalam siyang aakyat muna sa kanyang silid. Pagpasok pa lang ay mabilis niyang kinuha ang telepono. Tiningnan niya muna ito at nagdadalawang isip na itipa ang numero ng lalaki. Ngunit nanagpa rin ang lakas ng loob. Habang nagriring ay hindi niya maiwasan kagatin ang mga kuko sa kamay, at pabalik-balik siyang naglakad. She's nervous that maybe Walter wouldn't answer it, because of the last conversation they had. Narinig niya ang pagsagot sa kabilang linya, ngunit hindi ito nagsasalita. Rinig niya lamang ang bawat hinga nito. Walter, nauna na siyang magsalita. Yes, maikling sagot ng lalaki sa kabilang linya. Nakakaistorbo ba ako? No, maikli pa rin ang sagot nito na kinaiinis na ni Charmaine. When do you think you'll be available? Why? My parents wants to meet you. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Walter, yeah, I'm here. Did you hear? Yes. So, what do you think? I don't know yet. I'll contact you if kailan ako pwede. Ang lamig ng mga tinig nito. Gustong maiyak ni Charmaine, sa paraan ng pakikipag-usap ng lalaki sa kanya. Is that it? Kasi kung yan lang ay ibababa ko na ito. About of what I've said. Hindi ko naman sinasadya na sabihin yun. No worries. I'm fine. Kung wala ka ng ibang sasabihin, I'll hang this up. Magsasalita pa sana si Charmaine, nang maputol na ang linya. Hinawakan niya ang kanyang puso. Ang sakit naman kapag ganito si Walter sa kanya. Hindi kaya natauhan na ito, na hindi talaga siya mahal, kaya ganito na lamang siya tretuhin. Ngunit hindi ba't siya rin naman ang may kasalanan, kung bakit masama ang loob nito? Kinakabahan si Charmaine, dahil ngayon na ang araw na magkakakilala na ang magulang at asawa. 3 araw din ang lumipas bago tumawag ang sekretarya nito,
at nagsabi na pupunta raw si Walter sa kanilang tahanan, upang makilala ang kanyang magulang. Pinadaan lamang ng lalaki sa kanyang sekretarya, na animoy siya ay ibang tao. Sa loob ng 3 araw na yon, ay wala man lang siyang natanggap na personal message mula rito. Kaya tiniis na rin niya ang sarili na huwag itong kontakin. Pagbaba niya ng hagdanan, ay naamoy niya ang niluto ng kanyang mommy. Kapag ganitong may mga okasyon, ay mommy niya mismo ang personal na nagluluto. She went to the kitchen. Wow mommy! Mukhang masasarap yan ah. Kumuha siya ng kutsarita, at tinikman ang sauce ng spaghetti. Ang sarap. Syempre naman. Ako pa ba? At saka, dapat lang na espesyal at masarap ang lutuin. It's your husband and your daddy's savior. She smiled. Where is daddy? He has an appointment. Tungkol sa binalik na asset sa kanya. Today. Yeah. But don't worry, he'll be here before your husband came. Nag-message siya sa akin kanina, at hindi naman daw magtatagal yun. She just nodded. Hindi naman siguro magpapakita sa kanyang daddy si Walter sa appointment. Dahil ang usapan nila ay ipakikilala siya ngayong araw. She helped her mom to fix the table. Her dad is on his way home. Ang sabi ng sekretarya ni Walter, ay darating daw ng alas 7 ng gabi. Nang matapos sila ng ina, ay nagpaalam na siyang umakyat ng silid, upang makapag-ayos ng sarili. She went to her room and took a shower. After shower, she put her robe and went to her walk-in closet. Isa-isa niyang tinanggal sa pagkakasabit ang mga mini dress na meron siya. Hindi niya alam kung ano ang susuotin. She looked at the time. It's 6:30 p.m. Kaya mabilis siyang pumili, at napagdesisyonang isuot ang kanyang white long dress bubble sleeve square neck. Hanggang sakong niya ang haba nito. She went to her vanity mirror. She blow-dried her hair, then she styled it half up and half down. And she put some flower clip on her pony. Kinulat niya rin ang ilalim ng buhok. She put light foundation, light blush on and pale lipstick. She has natural curled eyelashes. Kaya wala na siyang nilagay sa kanyang mata. Nagsusuot na siya ng kanyang 2 inches wedge sandals ng makarinig ng katok. Come in. Bumukas ito. Ate, nasa baba na po ang pogi niyong asawa. Ang pogi talaga ate. Muli siyang nakaramdam ng kaba. Halos 1 linggo silang hindi nagkita ng lalaki, o nagkausap man lang ng maayos. Sige, sasabay na ako sa iyong bumaba, sabi niya kay Perla. Ay ate, ang ganda mo naman. Para kang royal family, yung mga princess sa ibang bansa. Napailing na lang si Charmaine sa kasambahay. Salamat Perla. She didn't expect seeing her parents, and Walter down the stairs waiting for her. Halos makalimutan niya ang paghinga sa paraan ng titig sa kanya ni Walter. As she walked down the stairs, she can't even look him in the eye. His hooded eye seems to seduce her. Napakalalim ng mga tingin nito, at napaka-seryoso. Then she noticed the wine glass they were holding. Naunang makababa sa kanya si Perla. Sir, ang ganda po ni ate diba? Mukha siyang princess. Perla is talking to Walter, but doesn't seem to hear her. Marahan nitong ibinaba ang wine glass sa ibabaw ng piano na naroon, at mataman lang siyang tinitigan. Halos mapatalon si Charmaine nang sa kanyang pagbaba sa huling baitang, ay agad siyang nilapitan ni Walter at niyakap. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. She can feel that he missed her. Halos ayaw siyang bitawan ni Walter. You're so beautiful, he whispered. Tikhim ni Don Thomas. Walter slowly let go of her, and he just stared. Bamuka ng kaunti ang kanyang bibig, na para bang may nais pa itong sabihin. Ngunit hindi na itinuloy. Ay Diyos mio, kung hindi lang din ako ganyang titigan ng aking future boyfriend ay di bale na lang. Napangiti si Charmaine sa sinabi ni Perla. Nakita pa niya ang simpleng pagsaway ng kanyang daddy. Then she looked at him again. Mukhang wala itong balak na alisin ang pagkakatitig sa kanya. Charmaine smiled at Walter, bago siya gumalaw at bahagyang naglakad, papunta sa kanyang mommy at daddy. I think we should eat. She told them. Yes, we should. Let's go. That's Angela. Iginaya pa nito ang kanyang daddy upang mauna na sila sa kusina, at sumunod din si Perla.
Napapitlag si Charmaine, nang bigla siyang hilahin paharap ni Walter, at halikan ang kanyang mga labi. Sandali lang siyang nagulat, at tinugon rin naman agad. It's so sweet. She tasted the wine he was drinking. Then Walter stopped. God baby, I missed you so much. He said. I miss you too. You missed me too. She just nodded and looked at the floor. Nahiya siya sa lumabas sa kanyang mga labi. Walter held her chin and lifted it. He kissed her again but just a tap. We'll talk more later. For now, let's see your parents. Maayos naman ang naging usapan, habang sila ay nasa hapag. Pansin ang pagkailang ng kanyang mga magulang kay Walter. But Walter is very natural. Walang ni kahit konting kaba o pagkailang na makikita mula dito. Food is really good Mrs. Castro, it's Walter. Thank you, Angela answered and she smiled. Ipagbabalot kita ng pasta na natira. Alam mo kasi noong naghirap kami, ay doon ko nakita ang importansya ng pagbabalot ng pagkain kapag nasa handaan. They all laughed together, but she's not. She can feel the tension. She don't know but she think they were hiding something from her. We have a lot more to talk Mr. Silva. Maybe it's better if you'll just sleep here. And we can talk tomorrow. Dun Thomas said it. Just Walter, Mr. Castro. No need to be so formal. After all I'm your son-in-law. Charmaine saw some enigmatic smile at Walter. Her dad smiled sarcastically. Yeah, sure. At siya ay nilingon ni Don Thomas. Magpapahinga na kami ng iyong mommy, sweetheart. Ikaw na ang bahala. He then looked at Walter. Sa iyong asawa, her dad continued. Charmaine mom and dad kissed her goodnight. She saw them walk away. What's that? She asked Walter. Walter just frowned, na para bang hindi niya naiintindihan ang sinabi ni Charmaine. Bakit parang hindi kayo komportable sa isa't isa? Baby, natural lang yun sa unang pagkikita ng biyenan at manugang. Pero, ikaw ang nagbalik sa kanila ng lahat. Hindi ba't dapat maging maayos silang makiharap sa'yo? They are. Your mom cooked for me. Ipagbabalot pa nga niya ako ng pagkain, di ba? Your dad is nice. It's just that, you're his only princess and I am taking you away from them. You can't blame them. He is right. Her parents' emotions is reasonable. Are we going to your room now? Tumango si Charmaine. Walter was holding her hands while they're walking. Why didn't you contact me? She asked him. He looked at her and stopped walking. I gave you space. Baka kasi nasasakal ka sa pagiging nukulat ko. I thought you were mad at me, dahil sa huli nating pag-uusap. Hindi ako galit. Never akong magagalit sa'yo. I was a bit disappointed though, because I was waiting for you to apologize but you didn't. Muli silang naglakad, then finally they stopped at her room. She opened it and went inside. I'm so sorry. I said that. Hindi ko talaga sinasadya, she said. Sorry can't fix anything, baby. Walter smiled like he was seducing her. Tumalikod si Walter kay Charmaine, at naghubad ng kanyang kasuotan. Nang maubad niya lahat ay muli siyang humarap. Charmaine held her breath for a while. Broad shoulder, his biceps and his chest muscle. She looked a little bit lower. She can't still be used to his perfectly chiseled 8-pack abs. Kitang-kita niya ang maliliit na balahibo mula sa kanyang pusod pababa. She swallowed. She saw Walter smiling. I'll take a shower. You can join me if you want. At tumalikod na ito, at naglakad patungo sa banyo. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Is he a Greek god or something? She can't believe na may ganoong katawan sa tunay na buhay. Yes, ilang beses na may nangyari sa kanila, ngunit ito ang unang beses na nakita niya ang katawan nito ng diretso at maliwanag.